Yo! Kasado Broadcasting Service, KBS-ARMM, Lunes hanggang Biyernes, laging on air. Serbisyo publiko, hatid namin sa masa. Let's go! Let's go! Sa mic at sa camera, laging alerto. Kuya Alan Valenzuela Bordeos, CEO, boss ng kwento. Si Kuya Arnold Aceveda, namuko, program director. Gabay at patnubay, balita at impormasyon, walang palya, protector. When Espino Lawson, news director, editor-in-chief. Issue ng lipunan natin sa tao, walang relief. Si Kuya Ben Aludo, prangkado, kikima ang handog. Kwento sa field, tapat at walang palusot. Kasado Broadcasting Service, KBS-ARMM, Diaryo, Radyo, TV, hatid ang news. Bam! Serbisyo publiko sa bawat baryo at sire. Team namin solid, mabilis, wagas at wire. Balita sa umaga, balita sa gabi. Mula sa radyo hanggang sa diaryo, di kami mabibi. Kuya Alan, Kuya Arnold, Kuya Wayne at Kuya Ben. Teamwork solid, wala atrasan, walang talo sa laban. Reporter sa field, editor sa studio. Mabilis na balita, hatid sa bawat kilo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan. Prangkat pagkatima, truth ang hatid namin sa bayan. Kasado Broadcasting Service, ABS-RMM, Diaryo, Radyo, TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at wire. Lunes hanggang Biyernes, on air ang kwento. Mga mamamahayag, laging handa sa todo. KBS-RMM, di lang basta news. Hatid namin sa masa, truth na wala abuse. Kasado Broadcasting Service, KBS-RMM, balita, serbisyo, hatid sa bawat tao. Di namin solid, mabilis at totoo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan, prangkadok na ima. Hatid ang totoong kwento. Diaryo na, radyo na, TV na, Kasado Broadcasting Service, KBS-RMM. Serbisyo publiko, sa puso tubo namin. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay pamilyawan ng sasakyan, ilang ho ng mga jeep. Gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindorinyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay pamilyawan ng sasakyan, ilang ho ng mga jeep. Ganap na alas 8:22 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS-RMM News, Diaryo na TV pa.
Alright, good morning, good morning, good morning Pilipinas! Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Mga giliw kong mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News, Dyaryo na TV pa dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service RMM News, Dyaryo na TV pa. At ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Anyway, mga kababayan, magandang umaga po ngayong araw ng Martes, August 11, 2026. At siyempre sa araw pong ito, napakaganda na po ng ngiti ng haring araw, ho. Naway magpatuloy na po ang pag-init, ho, o ang magandang panahon, ho. Dahil napakarami po dito sa ating buong Luzon ang halos inilubog ng baha at marami ang talagang naperwisyo dahil sa matinding pag-ulan, matinding pagbaha dahilan sa matinding pag-ulan araw-araw. Kaya talagang halos pati mga klase sa mga paaralan ay suspendido dahil nga po sa sama ng panahon dahil sa matinding pag-ulan. Kaya ang lahat po ay talagang pinag-iingat at binigyan ng pagkakataon na huwag magkaroon ng anumang uri ng kapahamakan. Kaya talagang napakagagaling po ng ating mga nasa gobyerno. Lalong-lalo na po sa mga local government, ho. Talagang kaagad nilang binigyan ng suspensyon ang klase para yung mga bata ay makaiwas po dun sa anumang uri ng matinding kapahamakan o problema. Anyway, ang ating pong nakakasama dito sa ating Studio 1 bilang production assistant, ho, si Ate Del Aldea Santos at Ate Rosemary Paderon Dauson. At ganun din ang ating nasa Studio 2 Buluwagan ng Balitaan na kinaroroonan ng ating publisher, Kuyang Alan Bordeos. Likewise, si Ate Cora Biernes bilang operation manager, ating layout artist si Ate Ella Pasco at ang tagapagtaguyod ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay, Attorney Mike Bordeos. Hello, good morning Kuyang Mike. At siyempre, ganun din ang ating nasa Studio 3, ang ating news director, Buluwagan ng Balitaan, Kuyang John Wayne Espino Lauson. Anyway, mga kababayan, samahan po ninyo ako sa loob ng 2 oras ng ating pagkatanghal dito sa ating himpilan ng responsabling mga mamamahayag. Anuman ang lahi at lingwahe mo, basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. At siyempre sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ako naman po ang inyong abang lingkod, ang Mindoy inyong Midnight Boy. Bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Ala, sigurado naman na ito ay inyong maaasahan, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuco. Nagpupugay ng isang magandang araw po ngayong umaga ng Martes. At syempre, binabati po natin ng magandang umaga ang lahat ng ating mga kasamahan, ho, ng Kasado Serbisyo Publiko, Kasado Media Group, ang ating mga kolumnista at writer ng ating Balitang Kasado. Bagamat lingguhan po ang paglabas ng mga istorya, mga balita at impormasyon sa ating pahayagan, dyaryo ng Balitang Kasado ay hitik naman ng bunga at ng mga magagandang mga impormasyon. Yan. At ganun din, no? Magandang umaga po sa lahat ng ating mga Kasado Patroller, sa ating mga correspondents sa iba't ibang dako ng mundo, sa ating mga field reporters sa iba't ibang area at dako ng Kamindanawan, Kabisayahan at Kalusunan. Partikular na po dito sa Mega Manila. Magandang umaga po sa inyong lahat at sumainyo ang kay gandang umaga, kaloob at basbas ng ating kataas-taasang may kapal. Ganap na alas 8:27 ng umaga. Hello, good morning, KBS RMM News TV, kay Kuya Arnold Aceveda Namuco ng Gabay at Patnubay. God bless you. Maraming salamat sa buong persa ng brother at sister ng KBBA KPP Divine Healing.
At syempre likewise kay Sister Edna Beron at sa mga Beron family. Good morning po Ponder at sa KBS RMM News TV. Ingat po sa lahat. Maraming salamat Ate Edna sa iyong mahalagang paalaala at sa iyong araw-araw na pagsubaybay sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay, balita at mga impormasyon. Anyway, sa lahat po ng ating mga kababayan, isang mahalagang paalaala. Bagamat maganda ang sikat ng araw, panaka-naka ay umaambon pa rin sa iba't ibang area pa rin at dako ng kalusunan. At syempre hanggang ngayon po ay talagang malaki pa rin ang tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila. Likewise sa ilang bahagi rin ng Rizal, Cavite at Bulacan. Ganun din sa area po ng Pampanga ho. At talagang sabi nga po ay napakatindi ng mga tubig na naging bolyum o voltahe na siyang naging sanhi ng paglaki ng tubig ho. Partikular na po dyan sa Oriental Mindoro ho, dyan sa bayan ng Nauhan. Nako, wow, Maria Josep. Napakadaming barangay ang inilubog ng baha ho sa matinding pag-ulan. Yan din sa parte at ilang lugar po dyan sa Calapan City. Nako. Ganon din dyan sa lugar at bayan ng Bako, maraming barangay po ang halos talagang nilukob o nilukuban ng tubig, baha. Talagang, nako, sa hirap na ba ng buhay na ito? Halos sa pangaraw-araw ay malaking problema ng bawat magkakapamilya kung paano maitatawid at maitataguyod ang kanilang pamumuhay, lalo na po doon sa mga naninirahan sa mga liblib na lugar. Lalong-lalo na po dyan sa mga area ng kabukiran. Nako, bago makarating ng kabayanan ay marami ang pagdadaanan ho. Kung hindi sa dagat, ay sa karsada, siyempre naman. Ay paano kung baha? Anong gagawin doon ating Del? Eh, siyempre talagang kinakailangan gumawa ng paraan at isipin ang anumang mas higit na makakabuti para doon, para makarating at makapamalingki ho sa kabayanan o sa mga talipapa. Talagang yan po ay isang napakahalaga po para sa pangaraw-araw na pangangailangan ho. Kaya bumawi na lamang kayo paghigkat po o pag low tide na yung kabahaan. Talagang, siyempre, hanggang high tide pa, talagang medyo talaga mag-iisip ka kung paano ka magbabalsa o magbabangka para ikaw ay makagawi doon sa lugar na kung saan ka pwedeng makapamili o doon sa ikangay maaaring ikaw ay makapangalap ng mga pangangailangan ng iyong mga kapamilya at ng iyong mahal sa buhay. At yung iba nga po ay nakipagsapalaran na tumawid ng ilog kahit malakas ang agos. Talagang malalakas ang loob po ng ganito. Kaya sabi nga kapag nagtulak ay yung pagkalam ng sikmura, kahit kapahamakan ay susuungin. Kaya kinakailangan po mag-iingat lamang, huwag po masyadong tiwala, kumbaga kinasanayan po na kayo ay lumalangoy o tumatawid doon sa kailugan na alam ninyong baha at malakas ang agos, aba, ay kinakailangan po talaga ingat-ingat. O, kinakailangan po ay siguraduhin lamang po na may nakakita at kung sakali kung tangayin man po ng malakas na agos, ay alam na po kung ano ang pwedeng gawin. Anyway, sa lahat po ng ating mga kababayan, paalaala po at pahiwatig sa mga kababayan natin, ho? Ingat lamang po at patuloy pa kayong umasa na talagang sabi ngay may pag-asa. O, ang tao habang buhay may pag-asa. Hindi dapat mawala ng pag-asa habang nabubuhay. Sapagkat sabi nga po ang kahirapan ay hindi nangangahulugan ng kabiguan sa buhay. Sabi nga sipag at tiyaga. Alaala natin kasabihan ni Cynthia Villar, sipag at tiyaga. Ay talaga naman Ate Rose, kinakailangan talaga ay magtiyaga. Ho? Sabi nga'y daig ng maagap, anang matyaga ang maagap. Oho.
good morning kay Roma Canino Dita Blan at kay Verhel Cabral. Mga kuyang, magandang umaga sa inyong lahat dyan, sa inyong mga kinaroroonan. O, kamusta na dyan sa inyong mga lugar? Mainit na po ba dyan ng sinag ng araw? Baka sinag lang, kailangan sikat ng araw. At kamusta naman yung inyong mga pinagkakaabalahan, ho? Dito kay Roma Canino Dita Blan ay talagang patok ang kanyang hatpandisal tuwing umaga, ho. O, talagang madilim-dilim pa ay talagang naghahawil na o talagang naghihinaid na yung kanyang mga customer. Yung, kaya yung mga suki po na talagang patuloy at nasanay tuwing umaga ho, doon sa pandesal ni Kuyang Otep Dita Blan ay talagang walang kapuat-puat, talagang matindi ang kanilang pagtatangkilik. Dahil nga po ba, bakit ang hindi? Ho? Bukod na sa malinamnam na, mainit pa, talagang sulid. O, at quality ang kanyang hatpandesal. O, lalo na po yung mga buns. O, kahit nga yung mga tagapalingki ho ng bayan ng Taytay, sa kanya pa rin dumadayo ho yung mga ibang mga customer na dati regular doon bumibili ng mga tinapay na pinapalamanan. Pero sa bakery pa rin ho ni na Kuyang Otep Dita Blan, doon ho sila dumarayo pa ho. Isipin nyo, almost 1 kilometer mula ho sa wala naman pala, mga half kilometer mula po sa Kabayanan o sa Kapalingkihan, doon pa pupunta sa bakery nila dyan sa sitio, Burol, Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Wow. Medyo may distansya po layo sa mismong bagong palengke po ng bayan ng Taytay. Kaya talagang napakaganda po at napakainam ho nung kanyang mga tinapay. Bukod na talagang sa maaasahan pa, sulit, quality, at talagang maaasahan. Anyway, magandang umaga po kay Kuyang Francisco Marcaida ho. Isa po nating kasamahan ng pamamahayag ho. Taga DWVL, magandang umaga Kuyang Francis Marcaida. Kamusta ka na dyan at anong lagay niya dyan sa iyong kinaroroonan sa mga panahong ito? Talagang napakarami ang halos binaha, halos nilubog ng tubig baha ang karamihan sa mga barangay sa iba't ibang dako dito sa ating bansang Pilipinas. Partikular na po dyan sa area at lugar po ng dito sa Kalusunan. Ho. Kung dati ang Kamindanawan po laging binaha ho, at nakaranas din ng matinding pagsubok sa matinding mga pag-ulan, ngayon naman ay ang Luzon po. Talaga ho, halos talagang marami ang umiiyak, marami ang nalulumbay, lalo na po dun sa nalandslide at naguhuan at natabunan ng bato. O, dyan sa lugar po ng Binggit, ako, Sus Maria Josep, ano ba naman yan? Sumalangit nawa po ang kaluluwa ng mga taong napahamak at nabiktima ng matinding landslide. Anyway, magandang umaga rin po kay Judy Anamuco, kay Brother Verhel Cabral, likewise sa lahat po ng ating mga kababayan dyan, kay Ate Margie Doran Manggera ng Victoria, Oriental Mindoro. Kamusta na po kayo dyan sa mga lahat po ng mga taga Victoria, Oriental Mindoro? Binaharin po ba kayo diyan? Kamusta naman po ang ating mga libu-libong mga kababayan diyan? Si area at lugar na yan, ho. Talagang medyo may mababang lugar din po diyan sa lugar ng Victoria hanggang dyan sa Minas. So, talagang naman, oo. Laging mag-iingat po kayo at patuloy po kayong manalangin at pagdasal sapagkat sabi nga po yung malaki ang nagagawa ng pagdarasal at pananalangin at pag-aalaala sa mga panahon ng sigwa, panahon ng kalungkutan, at kapanganiban ay ang paghingi ng tulong sa ating dakilang may kapal. Alas 8:37 ng umaga, ito'y atid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News, Diaryo na TV pa. At ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International. Rescore! At syempre, magandang umaga po sa lahat po ng ating mga otoridad, sa hanay ng ating mga kapulisan, sa hanay ng kasundaluhan, mapagpalang umaga po ngayong araw ng Martes.
At syempre, binabati po natin ng mga umaga po ang lahat ng ating mga kababayan po dyan sa Antipolo City, particular na po dyan sa Barangay San Roque, sa punguna po ng ating buting Barangay Kapitan, Anding Kabasbas, at sa lahat po ng mga taga-Sangguniang Barangay. Likewise, sa Lupong Kapayapaan ng Barangay San Roque, siyempre sa punguna po ni Kuyang Alan Bordeos. Ngayong araw pong ito, siya ay duty ngayon dyan. Bagamat siya ay nasa area at lugar ng buluwagan ng ating balitaan, lagari ang katawan para sa sinasabing public servant. Maligayang panunod at pakikinig sa inyong lahat, sa ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga lingkod bayan, sa lahat ng ating mga may kapangyarihan. Good morning sa lahat ng ating mga punong barangay sa iba't ibang dako ng ating bansa. Kamusta na po ang inyong mga nasasakupan? Safe po pa ang lahat ng ating mga kababayan? Sanhi ng matinding pagulan at pagbaha. Kamusta na po ang ating mga rescuer? Yan. Ang ating mga taga-DSWD sa local government unit. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-Sangguniang Bayan at sa punong bayan, sa ating Sangguniang Lalawigan at sa punong lalawigan. Good morning everyone! Anyway mga kababayan, narito ang ating mga pangunahing mga balita. Round 1. Lady, go! Ganap na alas 8:40 ng umaga, ito'y atid ng balitang kasado, ang pahayagang balansi at totoo national newspaper. At syempre sa lahat ng ating mga kasado patroller, standby report, Kuyang Dan Torbeles ng Calabarzon area dyan sa Rizal. Makaraan ng ilan nating paghatid ng pangapangunahing mga balita. Round 1. Lady, go! Ayon sa palasyo, ang desisyon sa extradition ni Kibuloy ay ilalabas sa loob ng ilang linggo. Round 1. Lady, go! Sinabi ng Malacanang nitong Lunes na inaasahan ang desisyon sa kahilingan ng Estados Unidos na i-extradite ang nakakulong na tagapagtatag ng kaharian ni Jesucristo na si Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng ilang linggo. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na naabisuhan na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa kahilingan para sa extradition, ngunit nais niyang masusing pag-aralan ang usapin bago magpasya. Sinabi po niya na kailangan tong pag-aralang mabuti, pero in a couple of weeks ay magbibigay po sila ng anonsyo kung ano ang magiging desisyon, sabi ni Castro. Sa isang briefing sa palasyo, sinabi ni Castro na ang extradition ay isang opsyon sa ilalim ng Philippines-US Extradition Treaty na nagbibigay ng pansamantalang pagsuko ng isang taong inuusig o nagsisilbi ng sentensya sa bansang hinihiling. Formal nang ipinasa ng US Department of State ang kahilingan para sa extradition sa Department of Justice. Ang kahilingan ay nagmula sa isang 2021 US indictment laban kay Kibuloy sa mga kasong kinabibilangan ng sex trafficking ng mga minor de edad, pandaraya at maramihang cash smuggling. Nilagdaan ng Pilipinas at US ang isang extradition treaty noong taong 1994.
Samantala, nauna nang sinabi ng DOJ na pag-aaralan nila ang napakaraming record na isinomiti ng Department of Foreign Affairs bago tukuyin ang angkop na hakbang. 43 minutos makalipas ang 8 ng umaga. Samantala, pag-aaralan ng PNP ang mga tagumpay sa kapayapaan sa India bilang modelo para sa maluwag na pagsuko ng mga baril. Round 1. Lady, go! Pag-aaralan ng Philippine National Police ang mga kamakailang tagumpay sa kapayapaan at seguridad sa Indanan, Solo bilang isang posibleng modelo upang hikayatin ng ilang mga komunidad na kusang loob na isuko ang mga maluwag na baril at makatulong na maiwasan ang pagbabalik ng armadong karahasan. In a statement, Sunday PNP Chief General si Melencio Nartatis Jr. malugod na tinanggap ang deklarasyon na Indanan bilang isang estado ng matatag na paloob o panloob na kapayapaan at seguridad at isang munisipalidad na responsable sa baril. Na nagsabing ipinapakita nito ang kahalagaan ng kooperasyon sa pagitan ng mga pwersa ng seguridad, ang mga lokal na opisyal ng mga residente, ang deklarasyon ng Indanan bilang isang lugar ng matatag na kapayapaan at isang munisipalidad na responsable sa baril ay isang mahalagang tagumpay para sa komunidad at mga pwersa ng seguridad. Ipinakita nito kung ano ang maaaring makamit kapag nagtulungan ang pulisya, militar, lokal na pamahalaan at mga residente upang maprotektahan ang kapayapaan, sabi ni Nartates. Kamakailan inilagay ang Indanan sa ilalim ng State of Stable Internal Peace and Security at tinukoy bilang munisipalidad na responsable sa baril kasunod ng deklarasyon na kinasangkutan naman ng lokal na pamahalaan at mga pwersa ng seguridad. Inutusan ko ang pulisya ng Solo na sa natulungan ang pagpapanatili ng mga tagumpay na ito, palakasin ang koordinasyon sa mga lokal na stakeholder at ipagpatuloy ang mga pagsisikap na abutin ang mga maluwag na baril, sabi ni Nartates. 45 minutos makalipas ang 8 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo National Newspaper. OCD na nagpapatunay na 12 pagkamatay dahil kina Luis Maymay Habagat ayon sa OCD. Round 1. Lady, go! Ngayon, sinusuri ng Office of Civil Defense ang mga ulat tungkol sa 12 pagkamatay na dulot ng serye ng mga tropical cyclone at pinalakas na southwest monsoon o habagat nitong mga nakaraang araw. Sa isang press briefing sa Malacanang noong Lunes, sinabi ni Lawrence Mina, Deputy Administrator para sa Operation and Office of Civil Defense, na sinusuri rin nila ang mga ulat tungkol sa 11 nasugatan at 8 nawawala dahil sa mga tropical cyclone na Luis at Maymay at mga ulan na habagat. Sinabi niya na ang mga ulat ay nagmula sa Region 1, Region Administratibo ng Cordillera at Region 4A. Ang mga apektadong pamilya ay nasa humigit kumulang na 384,520 pamilya ngayon. Katumbas naman humigit kumulang na 1,310,000 individual. Sa mga ito, 16,130 pamilya o 58,650 katao individual ang pinagsilbihan sa loob ng 624 na evacuation center, habang mayroong 11,360 pamilya o 39,270 individual na pinaglilingkuran sa labas ng ISIS. Ito o evacuation center, ito ay nasa mga rehiyon ng National Capital Region 1, 2, Sakar, 3, Calabarzon, Mimaropa, 5, 6 at Region 9, sabi ni Mina.
Sa isang hiwalay na ulat, iniulat ng Philippine National Police ang 15 nasawi dahil sa masamang epekto ng mga kondisyong ito ng panahon. Sa kabuuan, 2 ay mula sa Region 1, 7 mula naman sa Calabarzon at 6 mula sa CAR. Alas 8:48 ng umaga, ito'y atid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo national newspaper. Tinitingnan ng DepEd ang 135 milyong piso para sa paglilinis ng paaralan, pagkukumpuni pagkatapos ng Maymay. Round 1. Lady, go! Higit sa 135 milyong piso ang kailangan mula sa pundo para sa pagtugon sa intervention upang linisin at ayusin ang mga paaralan na apektuhan ng pinagsamang epekto ng Tropical Cyclone Maymay at Southwest Monsoon o habagat. Ayon pa rin sa Department of Education, Disaster Risk Reduction and Management Service nitong Lunes, ito ay kasunod ng 722 paaralan na nasira at iba't ibang rehiyon kung saan ang pinakamataas na bilang ay naitala sa region ng Ilocos. Sa bilang ng mga nasirang silid-aralan, sinundan ng Ilocos ng Central Luzon, Cordillera Administrative Region, Eastern Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Sac-Sargent at Cagayan Valley. Bilang tugon, sinimulan ng DepEd, DRRMS ang pagproseso ng KUKO at MR funds para sa pagkukumpuni ng mga nasirang silid-aralan at paglilinis upang suportahan naman ang tuloy-tuloy na pagtuturo ayon dito. Partikular, sinabi ng ahensya ng 20.418 milyong piso na pundo ang kailangan para sa mga operasyon ng paglilinis. Bukod pa rito, humigit kumulang sa 115.395 pesos milyon ang kailangan para sa maliit na pagkukumpuni. Nananatiling nakatuon ang Department of Education sa pagtiyak ng kaligtasan, kagalingan at tuloy-tuloy na pagkatuto ng lahat ng estudyante at kawani ayon sa DepEd DRRM. Hanggang alas 8 ng umaga, hindi bababa sa 751 silid-aralan ang malubhang nasira ayon sa karagdagang ulat ng ahensya. Iniulat din na mabilis na pagsusuri ng 818 silid-aralan ang nasira ng malawak, habang 2,355 silid-aralan naman ang nagtamo ng kaunting pinsala. Samantala, sinabi ng DepEd DRRMS na 6,517,252 mag-aaral ang apektado sa ngayon sa pamagitan ng personal na suspensyon ng klase. Nasa 10,029 na pampublikong paaralan sa 8 rehiyon. Mula 61 na apektadong division ng Central Luzon ang nagtala ng pinakamaraming suspensyon sa paaralan na 3,546. Sinundan ito ng Ilocos na may pansamantalang pagtigil para sa face-to-face na klase sa 2,428 paaralan. Sa CAR naman ay 1,842. Sa Metro Manila, 827. Sa Calabarzon, 623. Sa Mimaropa, 608. Lambak ng Cagayan, 92 at Western Visayas, 63. Sa kabuuan, 288,967 na mga guro at hindi nagtuturo sa DepEd ang apektado rin. Walong minuto bago magikas 9 ng umaga. Ito'y hatid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo national newspaper.
Serbisyo publiko, hatid namin sa masa. Let's go! Let's go! Sa mic at sa camera, laging alerto. Kuya Alan Valenzuela Bordeos, CEO, boss ng kwento. Si Kuya Arnold Aceveda, namuko, program director. Gabay at patnubay, balita at impormasyon, walang palya, protector. When is Pino Lawson? News director, editor-in-chief. Issue ng lipunan natin sa tao, walang relief. Si Kuya Ben Aludo, prangkado, kakima ang handog. Kwento sa field, tapat at walang palusot. Kasado Broadcasting Service, KBS, RMM, Diario, Radio, TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at witty. Balita sa umaga, balita sa gabi. Mula sa radyo hanggang sa diaryo, di kami mabibi. Kuya Alan, Kuya Arnold, Kuya Wayne at Kuya Ben. Teamwork solid, wala atrasan, walang talo sa laban. Reporter sa field, editor sa studio. Mabilis na balita, hatid sa bawat kilo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan. Prangkat pakitima, truth ang hatid namin sa bayan. Kasado Broadcasting Service, ABS, RMN, Diario, Radio, TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at witty. Lunes hanggang Biyernes, on air ang kwento. Mga mamamahayag, laging handa sa todo. KBS, RMN, di lang basta news. Hatid namin sa masa, truth na wala abuse. Kasado Broadcasting Service, CBS, RMN, balita, serbisyo, hatid sa bawat tao. Pamdi namin solid, mabilis at totoo. Ikasamo, gabay at patnubay, issue ng lipunan, pragadok na ima. Hatid ang totoong kwento. Diaryo na, radyo na, TV na, RMN. Kasado Broadcasting Service, KBS, RMN. Serbisyo publiko, sa puso tugon namin, RMN. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay mga jeep. Ganap na alas 8:56 ng umaga, ito'y atid ng KBS RMM News, Diaryo na TV pa. Anyway, mga kababayan, may pagulat ang ating Kasado Patrol. 47 mula pa rin sa Calabarzon area, dyan sa Rizal, si Kuyang Dan Torbeles. Anyway, mga kababayan, ang kanyang ulat ay may kinalaman po hinggil po dito sa Rodriguez Rizal PNP hindi nag-atubili at nagpatinag sa pagtulong sa mga naapektuhan ng mga residente sa ilang barangay sa dinulot ng tubig bahadulot ng habagat ng bagyong Maymay. Ang detalye po ay magmumula kay Kasado Patrol 47. Kasado Patrol Report. Anyway, nasa linya si Kuyang Dan Torbeles, Kasado Patrol 47. Kuyang Dan, good morning! Po yan,
sa naiiwan pa rin na buntot nitong sinasabing habagat sa bagyong Maymay sa gitna ng pagbaha ng malakas na buhos ng ulan dulot ng naranasan ng habagat dala ng bagyong Maymay, lalo na dito sa ating area sa Rizal, na ito ay pinsala ang idinulot nito. Sa bayan naman ng Rodriguez, Rizal, hindi nagpatinag ang ating mga kapulisan na Rizal PNP ng Rodriguez na agad na tumugon ang sinasabing SAR team, katuwang ang MDRRMO, Municipal itong Disaster Risk Reduction Management Office, sa mga residente ng Rodriguez na apektado ng idinulot na itong tubig baha na nagmula pa sa kabundukan sa bayan nga ng Rizal, lalo na sa pag-apaw umano nito, itong sinasabing Wawa Dam, dahil sa matinding idinulot ng habagat na bagyong Maymay. Sa matinding pangangailangan, agad na tumulong ang local government unit, lalo na ang mga kapulisan sa kanilang aksyon kaagad sa mga naapektuhan ng mga residente, lalo na sa Kasiglahan Village, Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal at iba pang mga barangay na apektado nga na sabing baha. At ang mga residente na rin, sila ay tumilos na rin nang at nagsama-sama sa paglikas sa ibang lugar para sa kanilang kaligtasan doon, at ito ay pinakita ng kapulisan ng Rodriguez, Rizal ang kanilang mabilis na responde sa mga residente para sa kaligtasan, kung saan sa ngayon ito nga Kuyang Arnold ay maaliwalas ang nasabing panahon, bagamat mayroon pang sinasabing sidhi ng mga paambon-ambon na lamang, at atin ito ay antabayanan hanggang hapon kung ano naman ang mararanasan sa para naman makamove on ang ating mga kababayan dito sa Rizal, lalo na rin sa NCR. Kung saan ito kasamang Arnold, ako ay magbabalik mamaya-maya lang, tawagan mo ako mula sa Rizal. Ito si Kasado Patrol 47, Dan Torbeles nag-uulat live sa DKB sa Armenius TV, nag-uulat. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 47 ng Rizal, Kuyang Dan Torbeles. Thank you, Kuyang Dan. Nihatid ng oras ay ganap na ika-1 minuto ng umaga. Anyway, ganap na alas 9 na ng umaga. Ito'y atid ng balitang kasaduang payagang balansi at totoo National Newspaper. Samantala mga kababayan, sabi ng palasyo ang payag ni Vice President Sara na maaaring pro-China si Marcos ay katawa-tawa. Round 1. Lady, go! Tinatawanan ng Malacanang noong Lunes ang pahayag ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte na maaaring kabilang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal ng gobyerno na pinaghihinala ang pro-China kung hindi ilalabas ang listahan ng mga umano'y simpatiya. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na katawa-tawa ang pahayag ni Duterte, lalo na ang record ni Pangulong Marcos sa pagtatanggol ng soberanya at mga karapatan Pilipinas sa West Philippine Sea. Nakita po natin kung paano ipagtatanggol at ang ipaglaban ng Pangulo ang interes ng bansang Pilipinas at interes ng ating mga kababayan. Ayon sa kay Castro, marami na ang humanga at ipinakita na sang-ayon sila kung anong entrance ng Pangulo patungkol sa ating soberanya, kung paano natin ipaglalaban
maproteksyonan, especially ang ating karapatan sa West Philippine Sea, dagdag pa niya. Tinatanong ni Castro kung bakit si Duterte at ang kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte lamang ang tumututol sa panawagan ni Defense Secretary Gerbert Teodoro na magbitiw ang mga opisyal na hindi sumusuporta sa interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi natin alam bakit silang dalawa lamang ang magkapatid ang umaalma, sabi ni Castro. Minsan kasi kapag ikaw ay natutumbok kahit hindi ka pinangangalanan, malamang ikaw ay nagre-react, dagdag niya. Nauna nang sinabi ni Duterte na kung walang listahan na tumutukoy sa mga di umano'y pro-China sa opisyal, kahit si Pangulong Marcos ay maaaring ituring na kabilang sa mga pinag-iinalaang pabor sa Beijing. Kamakailan sinabi ni Teodoro na tungkulin ng mga opisyal ng gobyerno na panatiliin ang mga batas ng Pilipinas at ang opinyon ng bansa sa West Philippine Sea. Kabilang ang Administrative Order Number 29 na opisyal na nagtalaga ng West Philippine Sea, sinabi niya na ang mga opisyal na hindi kayang suportahan ang posisyon ng bansa ay dapat hamunin ito sa tamang legal na paraan o magbitiw. Pinunanay ni Representative Duterte ang mga pahayag ni Teodoro bilang isang di umano'y pagsubok ng katapatan at inakusahan siya ng pagdidemonisa sa China habang hinamon ng pangalawang pangulo ang pinuno ng depensa na pangalanan ang mga opisyal na tinutukoy niya bilang pro-China. Ang ama ng magkapatid na Duterte, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay pinuna dahil sa kanyang medyo mapagkukumbinsing paglapit sa China noong kanyang pagkapangulo. Lalo na sa gitna ng mga alitan tungkol sa mga pag-angkin ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Inakusahan ng mga kritiko ang dating Pangulo na minamaliit ang mga aksyon ng China sa mga pinagtatalo ng tubig ng Pilipinas habang nilalayon ang mas malapit na ugnayan pang-ekonomiya sa Beijing. Ganap na alas 9:05 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Anyway mga kababayan, nagbabalik ang ating Kasado Patrol. 47 ng Rizal, si Kuyang Dan Torbeles upang ihatid ang kanyang mahalagang balita. Kasado Patrol Report. Alright mga kababayan, nagbabalik si Kasado Patrol 47 ng lalawigan ng Rizal, Kuyang Dan Torbeles. Alright Kuyang Dan, good morning muli sa iyong pagbabalik. Sa Rodriguez Rizal pa rin, ito ang Rodriguez Rizal Police Station ay top number 2 performing police station at isang karangalan at isang pagkilala naman ng Rizal Provincial Police Office laban sa kriminalidad. Sa ilalim na pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Arwin D. Gapod, Chief of Police ng nasabing bayan ng Rodriguez Rizal, sa agaran na pagtugon laban sa kriminalidad, lalo na ang pagkakaaresto sa mga nasasangkot sa krimen, lalo na ang ginagawang SACLEO operation o simultaneous anti-criminality and law enforcement operation nitong yung nakaraan na buwan, July 13 to 19, taong kasalukuyan 2026 na operasyon na mayroon average ito anya na score na 35.76 points
na kinilala nga ito ng RPPO o Rizal Provincial Police Office bilang top number 2 performing police station for city and class A municipality ng Rizal sa mga nasabing sakli operation dahil sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Gapwood, Chief of Police ng nasabing bayan, sa kanilang 24/7 na pinaigting ng kapulisan bilang dedikasyon at teamwork at pagpapairal ng disiplina upang pahusayin pa at pagtupad sa mga tuntunin at tungkulin para sa kaligtasan at kapakanan anya ng bawat mamamayan ng bayan ng Rodriguez Rizal at kabilang din sa mga pagtugon ng kapulisan itong nagdulot na itong bagyo. Sama ng panahon, epekto ng sinasabing naranasan habagat na mga dito sa mga mamamayan ng Rodriguez Rizal na kanilang natugunan at na pangalagaan sa pagbibigay ng agaran serbisyo publiko sa mga taga Rodriguez sa ilalim naman ng pamumuno ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Arwin Gapod sa kanyang nasasakupang bayan sa Rodriguez Rizal, dating Montalban. Mula sa Rizal, ito si Kasado Patrol 47, Dan Torbeles nagulat live sa TV Sarin News TV, may Dario pa. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 47 mula pa rin sa lalawigan ng Rizal dyan sa Calabarzon. Kuyang Dan Torbeles, thank you Kuyang Dan. Inihatid na ang oras sa 9 na minuto makalipas ang 9 ng umaga. Alright, good morning kay Franz Bugarin. Good morning po sa lahat ng bumubuo ng RMM News, Kasado Serbisyo Publiko, lalo na po kay Tatay Koyang Arnold Namuco. God bless po. Maraming salamat, Franz Bugarin. Likewise, maraming salamat din at maligayang panonood pakikinig kay Marilyn Namuco. Good morning po RMM News Broadcast. Lalo na po kay Tatay Arnold Namuco. God bless po. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsubaybay. Likewise, magandang umaga po at maligayang panonood kay Sister Mylene Gutierrez ng Batangas. Kamusta ka na, Ate Mylene? Ano na ang iyong kalagayan dyan sa Batangas? Saan ka ba dyan sa Batangas? Dyan ba sa Bawan o sa Batangas City? Kamusta na ang Bayang Sinilangan, ang Oriental Mindoro? Kamusta na ang lugar ng Dulangan, Dulangan 2, na kung saan ay patuloy na laging tumatamasa ng matinding sama ng panahon. Kamusta na ang mga taga Oriental Mindoro? Anyway, mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating paghatid ng mga karagdagang mga balita. Round 1. Lady, go! Narito ang ating mga karagdagang mga balita ayon sa DepEd. 427 pamilya sa Laguna ang nakakuha na ng titulo ng lupa sa pamamagitan ng Expanded 4PH. Round 1. Lady, go! May kabuang 427 miyembro mula sa dalawang samahan ng komunidad sa San Pedro, Laguna ang tuluyang nakakuha ng pagmamay-ari ng lupang kanilang sinakop sa loob ng mga dekada sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tinangunahan ni Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling kasama si Social Housing Finance Corporation President at CEO Federico Lacsa ang seremonya na paggawad ng Transfer Certificate of Title.
nitong Lunes na nakinabang sa mga miyembro ng maralitang nagkakaisa sa Tramo Bully Homeowners Association at Kupang Tramo Neighborhood Owners Association, Homeowners Association sa Barangay United Bayanihan. Ang paggawad ay ginanap bilang bahagi na rin ng ika-38 anibersaryo ng Community Mortgage Program na may temang bahay, buhay, magandang kinabukasan. Ang dalawang asosasyon na may pinagsamang 427 miyembro ay nakakuha ng mga pautang para sa pagkuha ng lupa mula sa SHFC noong Pebrero noong taong 2004 sa pamagitan ng Enhanced Community Mortgage Program. Isang mahalagang pamamaraan sa ilalim ng pinalawak na 4PH. 22 taon na naghihintay ngayon ay naipagkaloob na natin sa wakas ang kanilang mga titulo. Patunay ito na sa pamagitan ng tuloy-tuloy na pagtutulungan ng pamahalaan at ng mga komunidad, may susulong din ang seguridad sa paninira ng mas marami pang pamilyang Pilipino. Sinabi pa rin ni Aleleng sa seremonya kung saan 67 pamilyang benepisyaryo ang tumanggap ng kanilang mga titulo. Binigyan din niya na ang DHSUD na sa pamagitan ng SHFC ay magpapatuloy sa pagpapalakas ng ECMP upang matulungan ang mas organisadong mga komunidad na makakuha ng land tenure at mapabuti ang kanilang kalagayan sa pamumuhay. Sinabi pa rin ng DHSUD na sa ilalim ng Expanded 4PH of 47 ACMP project na naaprubahan sa buong bansa na nakakikinabang na mahigit 8,100 pamilya. Sinabi ni Aleleng na layunin ng Expanded 4PH program hindi lamang magbibigay ng pabahay kundi pati na rin bigyan ng seguridad sa paniniraan ng mga organisadong komunidad. Sa Expanded 4PH, hindi lamang pabahay ang ating isusulong kundi pati na rin seguridad ng paninirahan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang bawat titulong may pagkakaloob ay konkretong hakbang tungo sa pagkakaroon ng mas may dignidad na pamumuhay para sa ating mga kababayan, sabi niya. Labing 5 minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Ito'y atid ng balitang kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. At syempre magandang umaga, maligayang panonood at pakikinig kay Brother Felix Beron. Good morning sa mga Beron family dyan sa Oriental Mindoro. Samantala, tinalaga ni Edwin Mercado ang PhilHealth bilang bagong pinuno ng Department of Health matapos magbitiw si Puhalti. Round 1. Lady, go! Samantala, tinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dr. Edwin Mercado ang pansamantalang Pangulo at punong tagapagganap ng Philippine Health Insurance Corporation, All PhilHealth bilang bagong kalihim ng Department of Health bilang kapalit ni Dr. Jose Brex Puhalti Jr. Ayon pa rin kay Palos Press Officer Claire Castro nitong Lunes, sinabi ni Castro na kusang loob na nagbitiw si Puhalti dahil sa mga dahilan sa kalusugan. Itinalaga si Puhalti bilang kalihim ng Department of Health noong Hulyo lamang pumalit kay dating kalihim ng DOH na si Teodoro Herbosa. Ang maikling panunungkulan ni Puhalti sa Department of Health ay naganap kasabay ng isang reklamo laban sa kanya na inilipat mula sa Presidential Complaint Center patungo sa Office of the Ombudsman. Iniulat na kasama sa reklamo ang mga paratang ng may kinalaman sa pagkuha ng mga supply na may kaugnayan sa tuberculosis at iba pang mga alalahanin. Samantala, si Beverly Lorraine Ho, Chief Health Officer ng Ayala Healthcare Holdings Incorporated na dating official din ng Department of Health ang papalit kay Mercado
bilang presidente at CEO ng State Health Insurer. 18 minuto makaraan ang ikasyam ng umaga. Good morning po sa ating lahat. Ingat po laging maulan katulad din sa amin sa Bawan, Batangas. Sa bait ng ulan o dine mula kay Ate Maylene Gutierrez. Aba, talagang mabait talagang ulan dyan sa Bawan, Batangas ha. At talagang punong-puno ng kaaliwalasan at kalamigan ang kalooban ng mga taga-Bawan dahil nga po sa mabait po ang ulan eh. Kaya Ate Maylene, salamat sa iyong informasyon mula dyan sa Bawan, Batangas. Anyway, mga kababayan, na ito pa rin ang ating mga karagdagang mga balita. Maaaring ipagpaliban ng masamang panahon ang mga butuhan sa BARM. Round 1. Lady, go! Samantala, ang Komisyon on Election ay naghahanda sakaling magkaroon ng malakas na ulan habang ginaganap ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Parliamentary elections sa Setyembre 14. Maaaring ipagpaliban ng COMELEC ang halalan dahil sa isang natural na kalamidad sa ilalim ng Omnibus Election Code na may kapangyarihan ng COMELEC na ipagpaliban ang halalan sa mga kaso ng force major. Ang mga bagyo at pagbaha ay kwalipikado bilang force major. Maaari naming piliing hindi isagawa ang halalan ayon sa schedule. Basta't ito ay may sasagawa ng loob ng 30 araw. Pagkatapos nito, ito ay isang opsyon na aming isa sa alang-alang, sabi ni George Garcia, tagapangulo ng COMELEC. Sa isang press briefing sa media walkthrough ng Data Centers 1 at 2 para sa BPA sa Makati City, sinabi ni Garcia na mas nababahala sila sa mga paaralang itinalaga bilang polling place dahil may ilang lugar na nakararanas o ng matinding pagbaha. Pinag-aaralan namin kung saan maaaring ilipat ang mga sentro ng pagbuto sakaling magkaroon ng malakas na ulan sa araw ng halalan. Upang makabuto pa rin ang aming mga mamamayan, aniya, hindi kami nag-aalaala sa ulan na pumipigil sa data transmission dahil gumagamit kami ng mataas na kalidad na Starlink systems. Kumpiyansa kami na maipasa namin ang mga resulta kahit sa gitna ng bagyo at ulan. Sinabi pa rin ni Garcia na hindi nila inaasa na mas mabasa ang mga gamit o mabasa ang mga gamit sa halalan dahil lahat ng kagamitan nakasiguro sa mga budiga ng COMELEC. Ang tanging bagyang alalahanin ay lumilitaw kapag ang kagamitan ay ilalagay o inilalagay sa mga munisipalidad, kaya naman kailangang tiyakin ng mga municipal treasurer na sapat ang mga pasilidad para sa imbakan ng mga materialis na ito, aniya. Ang deployment ng automated counting machines, laptops at iba pang gamit sa halalan ay Offices of Election Officer ay nakatakdang magsimula sa 3 linggo ng Agosto. Ang transmission kits, ECM, external voters at ballot boxes ay nasa mga regional hubs na habang naghihintay na ipadadala sa mga lokal na opisina ng poll body. Batay na rin sa datos ng COMELEC, mayroong kabuuang 2,073,202 rehistradong botante sa VARM. Thank you. 22 minutos makalipas ang 9 ng umaga. Ito'y atid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News, Diaryo na TVP. Ito po ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps
At siyempre sa pagtulungan po ng lahat ng Kasado Media Group, Kasado Serbisyo Publiko at ng ating mga kolumnista at writer. Iba't ibang dako ng ating bansa. Partikular na rin sa lahat ng ating mga correspondent na nasa iba't ibang dako ng mundo. Hanggang dyan sa naabot ng ating broadcast sa buong Asia, sa Europe at United States of America. Kamusta na po ang ating mga OFW, ang ating mga bayaning mga Pilipino? At siyempre, kamusta na rin po ang ating mga seafarers? Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating paghatid ng mga mahalagang mga balita. Round 1. Ready, go! Samantala, ayon sa BI Inter-Driven Operations, nahuli ang 5 illegal na dayuhan sa Central Luzon. Round 1. Ready, go! 5 dayuhang mamamayan ang inaresto dahil sa overstaying sa kawalan ng work permit sa serye ng mga operasyon batay sa intelihensya na isinagawa sa Central Luzon. Ayon sa ulat ng Bureau of Immigration itong Lunes sa isang pahayag sa balita, kinilala ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado ang mga dayuhang nananatili ng lampas sa pananatili bilang mga Indian national na sina Sahil Kumar, 23 taong gulang at Sarindran Dos Dibados, 29 na taon, mamamayang Chino na si Wang Pingping, 39 at mga South Korean nationals na sina Jin Soo-jok, 51 taon at Yusyok, 49 anyos. Nahuli sila sa magkakahiwalay na operasyon sa Nueva Ecija, Bulacan, Zambales at Pampanga mula Hulyo at 30 hanggang 31. Inaresto si Kumar sa lungsod ng Cabanatuan, Nueva Ecija matapos beripikahin ang mga operatiba ng Bureau of Immigration Intelligence na siya ay lumalampas na sa pananatili sa bansa at nabigong magpakita ng balidong pasaporte o dokumento ng imigrasyon. Inakusahan din ng mga residente sa lugar na siya ay sangkot sa isang illegal na negosyo ng pagpapautang, samantala naaresto si Davido sa Balagtas, Bulacan matapos hindi magpakita ng valid na pasaporte o dokumento ng imigrasyon sa panahon ng beripikasyon. Kinumpirma pa ng BI records na lumampas siya sa kanyang autorisadong pananatili sa Subic, Zambales. Inaresto ng mga operatiba ng BI si Wang matapos mapatunayan na nananatili siya sa bansa lampas sa kanyang autorisadong pananatili. Samantala, sina Jin at O ay inaresto sa Angeles City, Pampanga matapos silang mahuli sa aktibong namamahala ng isang restaurant kahit wala silang tamang visa at work authorization. Nabigo rin silang magpakita ng valid na dokumento sa imigrasyon ng inspeksyon ng mga operatiba. Ang 5 dayuhang mamamayan ay dinala sa pangunahing tanggapan ng Bureau sa Maynila para sa booking, dokumentasyon at pagsisimula ng mga proseso ng deportasyon. Hindi namin nahayaang maging kanlungan ang Pilipinas para sa mga dayuhan sadyang lumalabag sa ating mga batas at imigrasyon, sabi ni Biado. Kung sila man ay overstaying, nagtatrabaho ng walang autoridad o itinatago ang kanilang tunay na katayuan sa imigrasyon, sila ay matutukoy sa pamamagitan ng mga operasyong pinapatakbo ng intelihensya. Aaristuhin at i-deport alinsunod na rin sa batas. Ipagpapatuloy namin ang mga operasyong ito sa buong bansa upang maprotektahan ang integridad ng aming mga hangganan, dagdag pa niya. Alas 9:27 ng umaga.
Samantala, 11 milyong shabu na nakatago sa mga piyesa ng kotse na nakumpeska sa Clark. Round 1. Lady, go! Isang padala na nagkakalaga ng 11.6 milyong piso na shabu na nakatago sa mga piyesa ng sasakyan ang na-intercept sa Port of Clark sa Pampanga. Iniulat ng Bureau of Customs nitong Lunes. Sa isang huling pahayag sa balita, sinabi ng BUC na ang padala ay nagmula sa South Africa at dumating noong August 5 patungong Angeles City. Nananawagan din siya para sa kumpletong accounting ng mga pundo para sa flood control kabilang na ang mga proyektong pinunduhan. Lokasyon nito, gastos, mga kontratista, status ng implementasyon at aktwal na resulta sa aktwal na lugar. Sinabi rin ni Pangilinan sa dapat tugunan ang plano hindi lamang ang kasalukuyang mga problema sa pagbaha kundi pati na rin ang mga panganib sa hinaharap na dulot ng pagbago ng klima at iba pang mga alalanin sa kapaligiran. ₱29 minutos makalipas ang 9 ng umaga. Hello, good morning kay Kuyang CD Santusidad, maligayang panonood at pakinig, ganon din kay Ate Juicy, Kuyang Nestor Yanson Dilaya, maligayang panonood at pakikinig mula pa rin dyan sa lugar ng bayan ng Taytay Rizal. Samantala mga kababayan, CA Jiang Shoot na isinampa ng akusado sa 2022 Ateneo Campus Mass Shooting. Round 1. Lady, go! Samantala mga kababayan, ibinasura ng Court of Appeals ang apela na isinampa ng isang lalaking kinasuhan ng carnapping kaugnay ng pamamaril noong Hulyo taong 2022 sa campus ng Ateneo de Manila University na nag-iwan ng 3 patay. Kabilang ang dating alkalde ng Lamitan, Basilan na si Rosita Purigay. Sa isang 15 pahinang desisyon na inilathala online noong Lunes, tinanggihan ng ika-13 division ng CA ang petisyon na isinampa ng akusado, si Dr. Chow Tiao Yumol, na nagdududa sa pagsasampa ng hiwalay na mga kaso para sa umano'y paglabag sa RA 10883 o sa New Anti-Carnapping Act of 2016 laban sa kanya. Iginiit pa rin ni Yumol na ang carnapping ay dapat pagsamahin sa mga hiwalay na kaso para sa pagpatay, tangkang pagpatay, illegal na pag-aari ng baril at malisyosong kalukuhan laban sa kanya. Dahil ginamit lamang niya ang sasakyang kinumpiskan niya upang makatakas. Pagkatapos sa mga pagpatay sa kasulukuyang kaso, kapag napagkasunduan na ang pagkuha ng sasakyan, ay naganap lamang pagkatapos ng pamamaril upang mapadali ang kanyang pagtakas. Tulad ng hypothetical na inamin ng petitioner dito, hindi maaaring ang nasabing sasakyan ang naging paraan ng pagpatay. Dahil dito, walang malubhang pang-aabuso sa direksyon ang maaaring idulot ng RTC sa pagtanggi sa reklamo ng petitioner na ang kaso ng carnapping ay dapat isama o ituring na lamang bilang kwalipikadong kalagayan sa kaso ng pagpatay, sabi ng korte. Ang Yumol na ang klinika sa Basilan ay iniutos na isara ng Purigay noong 2018 ay pumunta sa kampus ng Ateneo noong Hulyo 2024 noong taong 2022 kung saan nakatakda ang seremonya para sa mga nagtapos, kabilang na ang anak ng biktima ng College of Law. Ayon pa rin sa pulisya, gamit ang pangalang Ramel Nicodemes pumasok sa Yumol sa kampus sakay ng TNBS na may 2 nakatagong pistola.
Matapos ang kanyang pamamaril, tumakas siya at kinuha ang isang Honda Civic sedan na tinutukan ng baril mula sa driver nito. Hinabol siya ng isang lalaki, si Rapi Digones, na sakay ng motorsiklo at nabangga ng kotse ni Yumol. Iniwan ng akusado ang sasakyan sa isang gasolinahan sa kahabaan ng Aurora Boulevard sa Quezon City at sinubukang tumakas gamit ang isang modernong jeepney na na-flag down na nagresulta sa kanyang pag-aresto. Nananawagan din siya para sa kumpletong accounting ng mga pundo para sa flood control, kabilang na ang mga proyektong pinunduhan, lokasyon nito, gastos, mga kontratistang status ng implementasyon at aktwal na resulta sa aktwal na lugar. Sinabi rin ni Pangilinan na dapat tugunan ng plano hindi lamang ang kasalukuyang mga problema sa pagbaha kundi pati na rin ang mga panganib sa hinarap na dulot ng pagbabago ng klima at iba pang mga alalahanin sa kapaligiran. Samantala mga drill, iba pang enkwentro sa US para palakasin ang kakayahan ng PH Defense. Round 1. Lady, go! Ang pagsisikap ng Pilipinas na palakasin ang kanilang kakayahan sa depensa sa pamagitan ng pagkipagtulungan sa Estados Unidos ay lalo pang nagdagdagan kasunod ng paglagda ng 2027 Mutual Defense Board Security Engagement Board Plan of Activities. Ayon sa Armed Forces of the Philippines itong Lunes, sa isang pahayag sa balita, sinabi ni AFP na ang pagpipirma ay ginaganap noong August 7 sa isang pagpupulong sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Sa pagitan ng AFP Chief General Antonio Naparrete at United States Pacific Command Head Admin Samuel John Paparo Jr. Ang pagpupulong ay nakatuon sa pagpapahusay ng pinagsamang pagsasanay at mga ehersisyo, pagpapaunlad ng kakayahan ng depensa, pagpapalakas ng kooperasyon sa seguridad sa dagat at pagpapalawak ng kolaborasyon sa iba pang mga larangan ng pinagsasaluhang estrategikong interes ayon dito. Parehong binigyang diin ng dalawang leader ang kalagayan ng tuloy-tuloy na pakikilahok sa pagtugon sa pagbagong mga hamon sa seguridad sa rehiyon at pagpapabuti ng interoperability sa pagitan ng dalawang kaalyadong sandatahang lakas. Walang agarang balita kung anong uri ng mga aktibidad ang bubuuin sa 2027 NDB SEB plan at activities dahil sa mga dahilan ng seguridad. Sinabi ng AFP na mananatiling mahalagang mekanismo ang MDB SEB para sa pagsusulong ng mutual na interes sa depensa at seguridad ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa isang pahayag sa balita na inilabas noong Sabado, sinabi ng US Pacific Command na ang idinagdag o nilagdaan ng 8-star memo ay nagpakita ng mutual na pangako sa pagpapalakas ng kooperasyon sa interoperability sa pagitan ng US at Philippine Armed Forces sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Kabilang na sa mga aktibidad para sa taong 2027 MDB SEB plan ang malawakang pagsasanay sa mga palitan, eksperto, pagpapatuloy ng isang pagkikipagtulungan na nagbunga ng daang bilateral na aktibidad taon-taon sa mga nakaraang taon. Ang mga aktibidad na ito ayon sa kanila ay idinisenyo upang mapanatili ang interaksyon ng dalawang militar at mapabuti ang operational readiness na sa iba't ibang misyon na kabilang ang seguridad sa dagat, tulong pang humanitarian at tugon sa sakuna. Alas 9:37 ng umaga.
Samantala, sabi ng pinuno ng kapulungan, hindi hadlang ang impeachment duties sa pagtugon sa baha. Round 1. Lady, go! Tinanggihan ni Deputy Speaker Janet Garin noong Lunes ang mga pahayag na inuuna ng House of Representatives ang impeachment proceedings kaysa sa pangangailangan ng mga komunidad na apektado ng malakas na ulan at pagbaha na dulot ng tropical cyclones at southeast monsoon o habagat. Sinabi pa rin ni Garin na nakikipag-ugnayan ang kapulungan sa mga ahensya ng gobyerno tungkol sa tulong at pagbangon mula sa baha habang patuloy na ginagampanan ang mga konstitusyonal na responsibilidad nito sa mga proseso ng impeachment laban kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Unang-una, hindi naman totoong hindi inaatupag ang problema ng taong bayan, sabi ni Garin sa isang online press briefing. Sinabi niya na araw-araw na nakikipag-ugnayan sina Speaker Faustino Buhi, Didi III at Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos sa Office of Civil Defense, Department of Social Welfare and Development at Department of Health. Pinuri rin niya ang DSWD na paglapit ng mga supply, tulong sa mga komunidad bago magkaroon ng pagbaha sa halip na panatili ng lahat ng stock ng mga regional office, sabi ni Garin na minomonitor ng mga leader ng House ang tugon ng gobyerno. Lalo na ang mga relief operations ng DSWD upang matukoy ang mga kakulangan at matukoy kung aling mga programa ang maaaring mangailangan ng karagdagang pundo sa proseso ng budget. Nakatutok lang doon ang liderato ng Kongreso para makita namin papasok ang budget season kung ano ba yung kailangang i-augment at paano mas maging efficient, sabi niya. Binanggit din niya na pagbibigay ng mga lalagyan ng tubig at mga tableta para sa paglilinis sa mga evacuation center bilang ilan sa mga supply na minomonitor upang matukoy kung paano makakatulong ang mga mambabatas sa kanilang kapangyarihan na pagbabantay ng Kongreso. Hindi pwedeng mahinto yung usapin ng accountability kasi it's part of our constitutional duty, sabi ni Garin. Kasama sa kaso ng impeachment laban kay Duterte ang mga paratang na paglabag sa konstitusyon. Katiwalian at pagtataksil sa tiwala ng publiko dahil sa umano'y maling paggamit at hindi regular na pamamahagi ng 612.5 milyong piso na confidential na pundo ng inilaan sa Office of the Vice President at Department of Education. Ipinakita ng House Prosecution ang ebidensya na nagtatanong sa pag-alis, paggamit at likidasyon ng mga pundol habang may pagkakataon ang depensa ni Duterte na questionin ang mga paratang at maghain ng sarili nitong ebidensya. Sinabi ni Garin na ang pagtitiyak ng pananagutan sa paggamit ng pampublikong pundo ay mananatiling bahagi ng responsibilidad ng Kongreso. Kahit na tumutugon ang gobyerno sa pagbaha at iba pang sakuna. Thank you. At syempre talagang lalo na po ang mga sakuna ay sunod-sunod sa mga matindi pong sunod-sunod na kalamidad dito sa ating bansa. Kung kaya't sa lahat po ng ating mga taong gobyerno ay talagang kinakailangan pong ibigay at ilarga po nila yung kanilang pagtulong sa ating mga kababayan, lalo na po sa panahon ng kalamidad at sakuna na nangyayari dito sa ating bayan. Marami po ang nagdadalamhati
na nagiging dahilan ng kalungkutan sa mga araw-araw na nagaganap dito sa ating bayan. Sa mga problema na tinatamasa ng ating mga kababayan at ganun din ang ating komunidad. At hindi lamang po yan. Kahit na may pagsama ng panahon, yung pagsama pa rin ng kalooban sa kanilang mga kapwa o sa kanilang mga kapitbahay ay mananatili pa din. Ang kailangan po sa panahong ito ay pagtutulungan, pag-uunawaan at pagbibigayan. At higit sa lahat ay ang pagpapatawa doon sa mga kaaway. Hanggat maaari po sana ang pag-aaway-away ng sino paman ay isakabilang tabi at huwag ituring na ito ay naging bisyo ng kahit na sino paman. Alalahanin po natin na ang nangyayari pong ito sa ating bayan ay isang bahagi ng pagpaparamdam at pagpapaunawa sa sambayanang Pilipino na marami na pong pagkukulang ang ating mga kababayan. Sapagkat lahat po ay nakagugo lamang, nakauko lamang doon sa mga gawain na pangaraw-araw, sa mga paghahanap buhay, at doon sa mga kapritsyo na tinatamasa naman ng iba, na sabi nga po ay nagiging dahilan talaga ng matinding suliranin ng ating libu-libong mga kababayan. Kaya kung tutuusin po talagang ang ating pong bayan, sinilangan dito sa ating bansa, ay isang malaking ehemplo sa bawat isa na nagbibigay inspirasyon sa angkaman naroroon. Ika nga walang ibang magmamahal sa sariling bayan kundi ay ang mga Pilipino dito sa ating bansa. Yun nga pong iba nagpapanggap lamang na talagang siya'y Pilipino kahit hindi. Kaya unong-una man po ay malaya na nakakapanahan dito sa ating bansa ang iba't ibang mga foreigner o sabi nga natin foreigner. Talagang sila ay overstaying dito sa ating bansa ng may katagalan nang hindi sila nabubuking. Sapagkat sabi nga po libre na ang lahat para sa kanila. Yan po ay talagang nagiging sanhi at dahilan ng mga bagay na kuminsan. Parang sabi nga po ng ibang mga nagsasabi na iba raw yung may tinitingnan kaysa sa tinitingnan. Kaya talaga pong totoo nga po yan. Sapagkat sabi nga po noong mga nakalipas na administrasyon, sa mga nakalipas po na mga pamumuno ng ating mga nakalipas sa mga Pangulo ng Republika ng Pilipinas, okay lamang po talaga ang marami ang nag-overstaying dito sa atin. Marami ang talagang mga foreigner na nakatira rito sa atin na hindi nabubuking. Hindi nalalaman kung sila ba'y overstaying na. At sila ay talagang naririto sa atin bilang isang normal na Pilipino. Ay bakit nga po ba? Sa mga nakalipas, hindi naman po natin sinasabi, nagtatanong lamang po ang ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga mamamayan, at sa lahat ng ating mga nasa kinauukulan na kapangyarihan dito sa ating bayan. At base nga po dito sa maraming mga komento dito sa ating comment box, dito sa ating pagtatanghal, ay nagtatanong lamang po ang inyong abang lingkod at ang ating palatuntunan. Noong mga nakalipas, malaya. Pero ngayon po sa kasalukuyan ng administrasyong Bongbong Marcos ay talagang marami ang mga nabibisto at nabubuking na mga nagtatago. Lalo na po yung mga wanted sa batas. Yung mga ang pinagkakakitaan ay mga illegal na operasyon sa pamagitan ng mga firearms
drugs at mga illegal gambling ay talagang bukong-buko sila sa ngayon. Ganun din po yung mga nagtatago na mga foreigner dito sa ating bayan. Talagang sila ay bistado at sila ay talagang madadakip at mahuhuli ng mga taga Bureau of Immigration. Dahil nga po nagtayo at nagtatag ang ating gobyerno ng task force para po diyan at mga intelligence talaga para saliksikin at alamin kung bakit laganap ang sa ating bansang Pilipinas ang anumang uri ng illegal activities. At yan nga po ay sa pamagitan lamang na kumbaga sana'y kiit-balikat lamang po ang karamihan kung bakit nakalulusot ang anumang mga illegal na mga kontrabando dito sa ating bayan. Lalong-lalo na po dyan sa lugar po ng Kamindanawan, dyan sa mga sa backdoor, talagang maraming mga produkto na pumapasok dito sa ating bansa nang hindi dumadaan ng custom. Kaya karamihan po, yung mga pirated, yung mga accessories at mga produkto na hindi naman dumaan ng masusing pagsisiyasat ng ating mga ahensya ng gobyerno na nakalaan para diyan ay talaga nakakapuslit patungo papasok dito. Isipin lamang po ninyo, kahit yung mga piyesa na dadalhin sa Zambales, may kargadang mga droga sa loob at kasama doon. Kaya pinupuri po natin at inararangalan ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay ang mga taga Bureau of Custom na talagang sabi nga po ang lahat ng mga illegal na iyan na pumapasok at umi-entry dito sa ating bansa ay nabubuking at nadidetect ng mga makabagong makinarya o makabagong teknolohiya dito sa ating bansa. Kaya binibigyan po natin ng babala ang lahat ng mga malalakas ang loob na talagang nagpupumilit pa rin na magpuslit at magpasok ng mga illegal na mga kargamento dito sa ating bansa. Kaya marami po yung mga pasaway, hindi lamang dito sa ating bayan, kahit doon po sa ibang bansa. Katulad na lamang po ng mga pamamaril na iyan ng mga minor de edad sa kanilang mga paaralan, ang mga sa mga kapwa estudyante nila. Kung hindi baga naman, ikangay pabaya o napapabayaanan ng ating mga magulang ang kanilang mga anak, ay hindi po mga yan mararahuyon o madadala ng maling impluensya. Kaya sana naman po mga gili kong mga kababayan, wag naman po sanang kayo ay kampante lamang at baliwala yung mga nagiging epekto ng kakulangan ninyo bilang isang magulang o bilang nakatatanda doon sa mga kabataan. Sapagkat marami po sa ating mga kababayan ang nagdurusa sa mga mali o maling mga nangyayari sa ngayon na iniisip ng mga kabataan kagaya lamang ng mga napapanood lamang nila sa mga gaming o sa social media na kapag ang isang laro ay hindi naman ikangay gaano na pagtagumpayan ay muling ulitin at mauulit. Siyempre computer yan sapagkat yan po ay isang teknolohiya na maaaring buhay kailanpaman. Pero ang buhay ng tao kapag nasawi na at nawala na dito sa ibabaw ng mundo, ay talagang wala na. Kaya pangalagaan po natin ang bawat buhay, bawat kabuhayan ng bawat isa. Kaya sana naman po mga giliw kong mga taga-subaybay, huwag naman po
wag po namang maging lagay loob lamang ang kahit na sino na talagang baliwala lamang yung mga nangyayari na hindi naman dapat na maging sukatan lamang ng pagbabaliwala lamang o pagtitiwala na hindi naman pala dapat ipagkatiwala ang anumang bagay sa ating mga kabataan. Kaya nako ay ikangay isip-isip naman po at kinakailangan po talagang magkaroon kayo ng determinasyon sa sarili para po huwag magkaroon ng anumang problema sa ating mga kabataan at sa ating mga mamamayan. Napakabigat po kapag hindi po talaga naging wais ang sinuman ay wala po talagang patutunguhan ng mga mahalagang bagay kung babaliwalain lamang po ninyo ang anumang uri na maaaring maging dahilan po ng ikabibigo ng inyong mga pangarap. Anyway, magandang umaga kay Nancy G. Doron. Good morning from Olongapo City, Subic. Kamusta na po diyan sa area po ng Subic, Ate Nancy Doron? Malakas pa rin ba diyan ang pagbukso ng ulan? Baha pa rin ba diyan sa lugar na iyan? At kamusta yung ating mga kababayan diyan? At syempre sa lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng norte, dyan sa Pangasinan, dyan sa area po ng Nueva Ecija, sa Pampanga, dyan po sa area po ng dyan sa lugar ng Zambales. Kaya kamusta na po ang lahat ng ating mga kababayan diyan? At sana po ay lagi kayong ligtas at malayo rin sa anumang uri ng kapahamakan at kapahamakan ng kalusugan at kapahamakan ng pangkaligtasan. Siyempre ang lahat po ng ating mga kababayan po na talagang sabi nga po ay nagdarahop, sanhi po ng madalas na pag-ulan at ang karamihan po ay hindi na nakapaghahanap buhay at hindi na rin nakapapasok dahil nga po sa sama ng panahon. Kaya talagang napakabigat po at malungkot man pong isipin na talagang ang mga ganitong uri ng mga pangyayari ay bahagi na rin po talaga ng ikangay panahon puro na rin ng tag-ulanin. Yan. Kaya talagang kinakailangan po ay maging maingat po ang bawat isa sa tuwi-tuwi na. Lalo na kapag dumagim na o madilim na ang kalangitan, kinakailangan po talaga ay mag-isip-isip na at siguraduhin na ang sarili ay nasa ligtas na pangyayari. Yan, Huwag po nating iasa sa anumang sikdo ng panahon na maaari pong ito ay maging dulot lamang ng mga pakikipagsapalaran na wala namang katiyakan. Kaya sana naman po mga kababayan ay maging maingat po ang bawat isa. Saan man po. Alas 9:57 ng umaga. Ito'y atid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. At syempre, kinakailangan po nating malaman ang lagay ng ating panahon sa mga sumandaling ito ngayong araw po ng Martes. At syempre, alamin po natin sa pag-asa kung ano ang sitwasyon ng ating panahon sa ngayon para po ikangay malaman po natin yung kalagayan ng ating panahon kung tayo po ba ay may panibagong bagyo o talagang
dalangalangan bang po talaga ito ng sama ng panahon ho, na nadulot ho, ng pag-ulan na siya nagiging sanhi ng ikangay matinding okay, alamin po natin kay Ate Chenel Dominguez ng Weather Specialist ng Pag-asa. At kinakailangan pong malaman po natin yung update ng ating panahon sa mga sumandaling ito. Pag-ilan ng habagat pero inaasahan natin mababawas-bawasan na ang mga pag-ulan na dulot nito. Magandang umaga, narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, August 11, 2026. Patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon or habagat dito sa May Luzon. Inaasahan natin magiging concentrated na lamang yung mga pag-ulan lalo na dito sa western section ng ating bansa. Sa ngayon, patuloy din nating minomonitor itong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Pelu at kategoring tropical storm. Mababa naman po yung tsansa nito na mapumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at magkaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. At patuloy itong kumikilos palayo ng ating kalupaan. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan pa rin naman natin yung pabugso-bugsong malalakas na pag-ulan dulot ng habagat dito sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Inaasahan natin ang maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Metro Manila, Calabarzon, malaking bahagi ng Central Luzon, Benguet, Pangasinan at Camarines Norte. Samantala, para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan na natin yung improving weather. Posible mabawas-bawasan na rin yung mga pag-ulan na maranasan nila at posible na rin makita po natin ang ating haring araw. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius. Lawag, 26 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 33 degrees Celsius. Baguio, 17 to 21 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 26 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Dito sa Palawan, posible pa rin tayo makaranas ng mga pag-ulan, dulot pa rin ito ng habagat. Pero para dito sa may Visayas at Mindanao, inaasahan na natin ang maaliwalas na panahon, pero posible pa rin yung mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Sa mga susunod na araw, inaasahan po natin patuloy na hihina itong habagat, yung epekto po nito at makakaranas na rin po tayo na dito sa malaking bahagi ng ating bansa ng maaliwalas na panahon. Po, para sa ating mga kababayan na hindi pa nakakapaglaba, ito na rin po yung ating chance. Para sa ating agwat ng temperatura dito sa Puerto Princesa at Calayan Islands, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 27 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 26 to 33 degrees Celsius. At Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Para sa ating ulan na inaasahan dulot nitong habagat, posible pa rin naman po yung significant rainfall dito sa may Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ngayong araw. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin, lalo na po dito sa mga areas na to, dahil saturated na po or malambot na ang kanilang kalupaan dahil na rin sa mga sunod-sunod na pag-ulan, kaya pinapaalalahanan po natin sila sa mga pagguho ng lupa at mga pagbaha. Ugaliin po natin makipag-ugnayan sa ating mga local government units hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan po natin gawin. Para bukas, makikita natin lalo pa pong humihina yung epekto ng habagat at posible na lamang yung mga significant rainfall dito sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pero wag pa rin po tayo magpakampante dahil posible pa rin po yung mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero iba yung pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayang mangingisda at may mga sasakyan maliit ng dagat, lalo na po sa mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Ang sunrise mamaya ay 5:42 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:21 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chenel Dominguez, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
Alright, maraming salamat sa update na mula sa weather specialist ng Pag-asa kay Miss Channel Dominguez ng Pag-asa. Thank you, Ate Channel. Ganap na alas 10:03 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo national newspaper. At syempre, maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakasama sa ating pagtatanghal ngayong araw ng Martes dito sa ating Studio 1. Ang ating production assistant na si Ate Del Aldea Santos at Ate Rosemary Paderon Lauson. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kababayan na sumubaybay at patuloy na tumutok upang manood at makinig sa ating pagtatanghal ngayong araw ng Martes. At syempre, binabati po natin ng magandang umaga si Ate Alina Oclares and family. Siyempre sa buong pamilya rin ni Kuyang Dan Torbeles, good morning sa inyo. At ganyan din sa ating kasado patroller dyan sa lugar ng Pangasinan, si Kuyang Conrad Bactad and family. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong paggabay at pagsubaybay sa umigit kumulang na 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa ating himpilan ng responsabling mga mamamayan. Anuman ang lahi at lingwahe mo, basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. At syempre mga kababayan, sa pangalan po ng ating station manager Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ako naman po ang inyong abang lingkod ng gabay at patnubay, balita at impormasyon, ang inyong Kuyang Arnold Acevedo Namuco, nagpupugay ng isang mapagpalang umaga ngayong araw ng Martes. Naway patuloy po kayong mag-ingat at sumainyo ang basbas at pagpapala ng ating dakilang lumikha. Anyway mga kababayan, mulit-muli, pansamantala pong magpapaalam ang inyong abang likod at muling magbabalik sa araw bukas, official time, ganap na 8 hanggang 10 ng umaga. Sumayin nyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, babalos, amigos! Bye-bye! Yo! Kasado Broadcasting Service, KBS-AM, Lunes hanggang Biyernes, laging on air. Serbisyo publiko, hatid namin sa masa. Let's go! Let's go! Sa mic at sa camera, laging alerto. Kuya Alan Valenzuela Bordeos, CEO, boss ng kwento. Si Kuya Arnold Acevedo Namuco, program director. Gabay at patnubay, balita at impormasyon, walang palya. Protector, when Espino Lawson. News director, editor-in-chief, issue ng lipunan natin sa tao, walang relief. Si Kuya Ben Aludo, prangkado, kakima ang handog. Kwento sa field, tapat at walang palusot. Kasado Broadcasting Service, KBS, RMM, Diario, Radio, TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at witty. Balita sa umaga, balita sa gabi. Mula sa radyo hanggang sa diaryo, di kami mabibi. Kuya Alan, Kuya Arnold, Kuya Wayne at Kuya Ben. Teamwork solid, wala atrasan, walang talo sa laban. Reporta sa field, editor sa studio. Mabilis na balita, hatid sa bawat kilo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan. Prangkat pagkatima, truth ang hatid namin sa bayan. Kasado Broadcasting Service, ABS, RMN, Diario, Radio, TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at witty. Lunes hanggang Biyernes, on air ang kwento. Mga mamamahayag, laging handa sa todo. KBS, RMN, di lang basta news. Hatid namin sa masa, truth na wala abuse. Kasado Broadcasting Service, KBS, RMN, balita
serbisyo, hatid sa bawat tao. Pang-team namin solid, mabilis at totoo. Ikasamo, gabay at patnubay, isyu ng lipunan, pagkadokle, ima. Hatid ang totoong kwento. Dyaryo na, radyo na, TV na. Kasado Bros Testing Service, KBS-RMN. Serbisyo publiko, sa puso tugon namin. RMN. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Pamamayaw ng sasakyan, nilalagay ng mga jeep. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Pamamayaw ng sasakyan,